So regardless kasi sir, kung may ginawa ka na very good, pero obligasyon mo yon. Yes, Kasi Your may Honor. mali kayo eh. Sinasabi ko O, lang, ang pinag-uusapan natin dito, yung epoxy injection na isinama pa sa retrofitting, na kumita pa tuloy kayo. So mali nyo na dapat kayo gumastos, kumita pa kayo. Ang galing naman ng negosyo nyo. Meron kaming ginawa, Your Honor, na without expenso sa gobyerno. Hindi, Yung- sir. yung- Yung pinag-uusapan, sir. Yung 800 cost million na ng- original, may kita kayo doon, di ba? Ano bang kita ngayon ng contractor? 10%? More or less? Ano bang allowed by law? 10? Oh. Assuming, sir, na you followed the law to the spirit and the spirit and the letter of the law you followed, sa 800 million, kumita kayo ng more or less 80 million. Eh. So kasama sa inyong warranty yon. So kung may nasira doon, you repair it. So it doesn't give me any comfort to sabihin mo, sir, marami kami in injection. Di ba? Ang punto, nasira, dinagdagan pa ng 400 million, bumaksak pa rin. Tapos malalaman natin, yung 400 million na pala na yun, yung parte doon, hindi ko alam now if it's 1 peso or the whole 400 million, hindi naman pala pang retrofit, pang repair. Thing. Yes or no? Bali sir, yung po kasi request ko ay hindi na pondohan po. Hindi. Paano mo papopondohan ang dapat gastusan ng kontraktor? Yun nga ang issue, ma'am eh. Ang tanong ko lang simple, sinama nyo ba sa BOQ o hindi? Isinama. Oh. So next question ko, kayo responsible, kayo RD. Dapat ba i-recommend ang dapat bayaran ng kontraktor na dapat gobyerno ang magbayad? Tama po ba yun? Kayo nag-recommend eh. Bali ganito po yun. Ma'am, sagutin niyo yung tanong ko. So ngayon, pag may nakita ako sa new Senate building na dapat kontraktor ang magbayad, pag ako nag-recommend na gobyerno Senate magbayad, hindi ba legitimate na tanungin ako ni Secretary? Senator Alan, ikaw head ng accounts. Yang crack na yan ay nasa warranty pa. Dapat sila nagbayad. Bakit mo pinapapondohan sa DPWH? Kami po, nagpapapondo kami sa DPWH. So kailangan ko reviewin yung new Senate building. Ikaw ang counterpart sa tulay na to. Sa iyo binigay, hindi ni-recommend ng urban engineers kung sino magbabayad. Ang ni-recommend nila, repair at retrofit. Hiniwalay nyo ba, ma'am, ang retrofit at saka ang repair? Hiniwalay nyo po ba o pinagsama nyo? O yun na lang sagutin nyo, ma'am. Hiniwalay nyo ba, pinagsama nyo? Bali dun sa initial po natin na request, yung 233 million po ay yun po yung binigay na cost of ng retrofitting ng consultant. Yes, ma'am. Kasi hindi naman nila alam kung ano babayaran ng gobyerno o hindi. Hindi naman nila trabaho yun eh. Ang trabaho nila, kung ano ang repair at ang retrofitting. Ang trabaho ng RD, gawin yung BOQ, ihiwalay yung hindi dapat bayaran ng gobyerno at ilagay yung babayaran ng gobyerno. Kaya hindi sila tinatanong ko, kayo po. Pinagsama nyo ba o hiniwalay nyo yung repair at retrofitting? Bali, pinaghiwalay po natin yan. Paano nyo hiniwalay? Eh, kasama nga sa BOQ eh. O sige, kunin po natin yung BOQ ngayon. O, yung, o inamin nyo na eh, nandun yung, yung epoxy injection eh. Hindi ba nakasama? Hindi ko nga po matandaan. Kaya. Sinabi nyo na kanina kasama eh. O. Ito po yung BOQ. O. Number 21, epoxy injection, 687,000. Anong date po ang BOQ? Contract of agreement to, May 24, 2023. Wala na po ako dyan. Hanggang October 2022 lang Hindi po ma'am, ako. pirmahan na to ng contract eh. Sa inyo nang galing nga to eh. Kaya nga nung sumulat kayo sa kanila, sinabi nyo sa kanila na injection na nila. Sumulat sila pabalik. Sandali lang kasama na. Gusto din nila makalibre. Hindi po. Ang sinasabi po ng Eh, hindi ka sumagot sa kanila. Oh, sir. Hindi po. Ang sinasabi po ng contractor is kaya po ganon ay hinihintay nila yung engagement ng magsusupervise po ng construction ng retrofitting. Ma'am, unang-una, binasa ko na yung sulat nila. O, ito, sulat nila ha. Ulitin ko po ha. Ayan. Yung sinasabi mo yung last paragraph, yung second to the last, pinipili nyo yung pabor sa inyo eh. Moreover, it would be more appreciate if the foregoing will be undertaken with the presence of the third party. Yun ang binabanggit nyo. Binabanggit ko po, nandun sa ibabaw, item 6383, epoxy injection, which applies to the foregoing crack repair. Pati siya, agree siya repair, was already incorporated in the final contract drawing, retrofitting plans. Mismong ito lang na ebidensya na to, nagaling na sa kanya, sir. Sinama nyo, sir, yung repair sa retrofitting. Ang retrofitting, gobyerno dapat magbayad, sir. Ang repair kayo dapat magbayad, sir. Your Honor, So, kikita pa kayo sa repair. Kasi babayaran kayo tapos may tubo pa. Your Honor, kasi ni-recommend ho nung third party. Ni-recommend nila na i-injection.
Yes, Your Honor. Wala silang kilalaman sa recommend kung sino magbabayad. Kasi Your Honor, yung cost ho nung crack na yon ay dahil sa design flaw po. Po, Kaya- pag design flaw po, edi yung designer ang hahabulin ng DPWH, hindi ba? Pwede Oh. pong ganun, Your Honor. Mr. Abinales, ang rinig ko sa inyo kanina, it's because of both the design and construction. Do you stand by that testimony? Yes, sir. So sir, you're interpreting a design and construction sila. Yung sinabing hinati kaya bumuka. Kayo yung nagbid, umuo kayo. So the smart thing to do was for you to hire the designer nung kinuha nyo yung phase 1, hindi nyo ginawa. So nung nagkaroon ng flaws at saka ng defect, cargo nyo yun. Your Honor, kaya nga ho nagkaroon ng retrofitting, Your Honor. No, Dahil- hindi natin pinag-uusapan dahil yung- sir ang repeating eh. Pinag-iusapan natin repair. Repair. Sir, yung dating design kasi ni-review ng third party, sir. Yes, at sinabi niya, it's both design and yung sa sinasabi niyang design, Oh. hinati kasi, hindi yung design per se. Hindi yung design per se. Oh. Kasi may dati hong design, Your Honor. Tapos ni-redesign ho ng third party. Na ibig No. sabihin yung The una ho, redesigning of the third party was after the first 800 million na may problema. Sir, ito, ma'am. February 24, 2022, sulat ni Jaime Catolos Jr. In view of this, may we seek your legal opinion regarding the use of government funds in upgrading and retrofitting this particular project, which is still within the liability period and not yet accepted by DPWH. Mismong kasama po nyo, had the smart enough to write Attorney Herridge Kevin De Leon, Right of Way Division. Kasama nyo na. Mamaya makikita mo yung COA agrees. Bali, ito yan eh. When I wrote the department dun sa January 7, 2021 about the funding for the retrofitting, ang premise po natin dun is that one of the bridges that was selected with regards dun sa assessment of the DPWH dun sa yung major projects, bridge projects, nag-ano po ng ito, babasahin ko na lang po. With the implementation of the 215 DGS design guidelines, criteria and standards, the DPWH through the Bureau of Design conducted an assessment of some major DPWH projects that were designed. Huwag nyo kabilituhin kasi wala namang question na may review at walang question na kailangan ng retrofit sa 2015. Pero sa kahaba-haba ng sulat nyo, doon na lang sa dulo nyo binanggit yung 2015 eh. Lahat ng sulat nyo was the defects in the 800 million. Kaya ang question ko, ba't nyo pinagsama yung dalawa? Bakit mo hinalo ang dapat bayaran ng kontraktor sa dapat bayaran ng gobyerno? So, nandito naman po pala si Attorney De Leon. Sir, you got this record, sir, this letter, correct? Yes, Your Honor. Anong naging impression mo dito, sir? With respect to that request, Your Honor, the main issue there was the usage of the 100 million release fund for the retrofitting of the project. Because ang request po una dyan, initially, yung 233 po na binabanggit po ni RD, hindi po yun na fully funded. Ang napondohan po doon is 100 million, but the name of that particular fund is not retrofitting, but rather replacement of permanent weak bridge. Yes. Pero that's why Jaime Catulos, the Chief Planning and Design and Chairman ng BAC, nakita na niya na pinaghalo kasi yung repair at saka yung retrofit. Nakita na niya eh. So regardless yung 100 fund, kasi hindi pa nagkasya yung 230 plus, nag-request ng additional. Hindi yun yung issue. Yung issue, hindi pa nga na-turn over eh. May nakita na nga ang problema eh. Di ba? So hindi to case ng prinito sa sariling mantika. Case to na prinito sa sariling mantika, nag-complain, dumagdag pa ng pondo, siya pa rin nanalo, kikita pa siya sa sarili niyang dapat ginawa. Di ba yung 233 may ano din yon, may profit? Oh, hindi naman yon purely repair. Profit pa rin yon, di ba? Oh, so sa dapat niyang ginawa, yung epoxy, di ba? Binid nyo pa, hindi lang nyo binayaran yung dapat binayaran nila, kumita pa siya doon. Tapos bumaksak pa rin. So hindi kayo nagtataka bakit tayo may outrage dito, RD? Hindi pong na when I requested yung 233 million, hindi po kasi napondohan yon. Meron po may sumulat po kasi si eto. Ma'am, hindi issue kasi kung napondo ng hindi. Ang issue nga, ba't nyo sinama yung repair? Anyway, papasa ko kay Yusek Lapus yun. So, ang tanong ko kay Attorney De Leon, because you're here, sir, member ka rin ng BAC?
Yes po. Sa back, hindi nyo tinignan kung ano doon ang repair at saka ano, or hindi naman standard yon, tinitignan nyo lang yung binigay sa inyo. We just rely on the program of work that is advertised. So are you for an the bid. attorney engineer, attorney architect, or Attorney, Your Honor. attorney? Yes. So panyero kita. But now nalinawan ka ba na pagka-repair, contractor magbabayad noon. Pag retrofit, gobyerno magbabayad noon. There was a discussion before, Your Honor, that the rule here, if there is defect, definitely it should be corrected by the contractor. But, Yes, I'm just saying, pag nasa back ka, ang nakalagay retrofit, ibibid mo yung binigay sa'yo based on that. yes, sir. Or kasama ba sa back na, ay, DPWH siguro makakasagot nun, di ba? Sino dapat, it's clear to me that as RD, you should have checked it. After you, kanino napunta yon? Bali yun sa sumunod na pong regional director kasi ang participation ko lang po dun sa funding is nung nag-request nga po ako dun sa regional budget proposal po. Yes, ma'am. Pero sa proposal nyo nga, sinama nyo eh. But then hindi na po ako ang nag-program nung isinama nila sa bidding. Pwede, saan nanggaling yung proposal mo? Bula. Hindi po. Obviously, yung amount na binigay mo, nandun yung repair, di ba? Yes So wag po. ka na maghugas lang ka. May binigay mo dun eh. So kahit na nag-final costing sila later, nilagay mo na dun eh. Pero ang ano po natin at that time is i-determine nga po, which is kasi nga po kaya natin sinulatan ng contractor. You don't need to determine at the time. At that time, you already knew which one was repair and which one was retrofit. You never. It was at the dulong stage. I will show the timeline next hearing, Mr. Secretary. From the start hanggang sa dulo, pati sa mga sulat nyo kay Yusek Yabut, Yusek Cabral, it was only in, what date did they show that? It was only sa dulo that you suddenly mentioned 2015. Doon nyo lang binanggit yung yung retrofit dahil sa bridge code. Lahat ng sulat nyo, pwede ko itambak ngayon, lahat ng sulat nyo was about the defects. And even yung sa urban engineers. Kahit sinong engineer makikita doon kung ano yung repair at ano yung sandali lang may bagong bridge code, eto i-retrofit natin. And even that may nakakalito doon at kailangan nyo pa rin mag-meeting. Di ba? So, hindi, again, Secretary, iniimbestigan nyo pa bakit bumaksak. Di ba? Pero intimately related to eh. Bakit tayo pumayag na sunod-sunod na ganun? May I ask the question dyan just for the record, who knew or did not know about the defects? What slide? Page 5, no? Page 5. Just so that we can put it on the record. Yusek Yabut, you knew that there was defects, no? You said na dun sa meetings, di ba? Correct, sir. Okay. Ma'am Cabral, did you know? No. Please use the mic. Sorry, Mr. Chair. At the time po, hindi. Okay. Attorney De Leon, did you know that there were defects? Defects, ha? Hindi yung retrofit. Yes, Your Honor. Okay. So you have Yusek Pai, you have Attorney De Leon, you have RD Malaluan, sir. Only Yusek Cabral who did not know. But everyone else knew that there were defects. Pero nabid pa rin natin yung repair. So problema. So sir, siguro nakikita mo ngayon. I mean, kilala ko si Yusek Cabral, kilala ko si Yusek. I know you more because nga nag-Metro Manila RD ka. But that's what my point. Kung pumutok to at involved sila, kahit dumaan lang sa desk nila, kung preventive suspension natin ng 1 week, 2 weeks, ang tingin ng publiko, hinahanap nila. So, wala naman so far akong nakita, wala so far ha, na involved kayo na magawa nga to. Pero kung meron, ma'am, yung mga USEC, little secretaries kayo. Ang dali nyong, sinabit nyo naman lahat to be fair, di ba? But kita nyo na point ko ngayon na the process, di ba, should be as transparent as the findings. What do you want?